Let's go. So, magandang umaga po sa lahat na narito. Yung mga kasama natin, inawagan po, ito ang sekretal ng mga politiko sa paligid. For some reasons, and obvious reasons, alam po natin yun. Hindi naman ang ating mga kaibigan ko, pero umaga po. At hindi natin pwedeng i-overtime ang ating prominence po at sa ating pagkabalik. And 2013, welcome na po sa lahat. Ang issue po natin ay malawak. Ang issue po natin ngayon ay tungkol sa darating na eleksyon. Hindi simpleng usapin, hindi simpleng eleksyon dahil nakasalay ang ating buhay sa mga magsisimpo ng mga kandidato. Kasi ako, parang alam ko na kung ilan sa kabila ang magsisimpo dahil sa malaking papel na dahilan. Kaya inanyayahan natin po dito si Miss Tess Baltasar ng Tanggulang Demokrasya o TANDEM. I-friend nyo yan sa Facebook at marami kayong matututunan. Isa sa mga kasamahan at kaalyadong grupo na tumututok sa ating PCOS machines na ginagamit ngayon at gagamitin muli sa eleksyon ay ang AES o East Watts. Ewan ko lang kung makakarating yung 1 vote. At inanyayahan din natin si Congressman Jimmy Ercito, ewan din kung makakarating. Pero isang tiyak na hahapos sa atin ay isang makabayang mananggol, si Atty. Hopono Atasa, na lumalaban din sa maling pataran ng sana'y makabagong eleksyon pero binabago na ngayon sa kasalukuyan. Pero simulan na natin, habang hinihintay natin ang ating mga guests. Simulan natin kay Miss Tess Baltasar mula sa Tanggulang Demokrasya. Magandang umaga po, ma'am. At maraming salamat sa pagdating niyo. Magandang umaga rin. At salamat sa panel. Ma'am, siguro para sa pangalan ng mga patinasya sa media po, ano po ba ang Tanggulang Demokrasya at ano ang postura nito sa ating bayan? Ang Tanggulang Demokrasya po ay buo dahil noong June 2010, nagkaroon po sa Manila Polo Club ng assessment ng ating 2010 elections. Ang nakakaabang po, nakakabahala po ay yung foreign observers report na ito ay mga Filipino expats with from Americans and Australia accredited by the US Embassy, Australia Embassy. Ang report po nila ay nagpakita ng hindi mga sinunod na mga proseso during the election doon sa observation nila. And worse, yung report ng Philippine Computer Society na yung mga safeguards for an automated election na inilagay sa batas ay hindi sinunod, hindi i-implement. Precisely po, dahil ito ay automated elections, nabuo ang COMELEC ng Advisory Council composed of mga IT experts para mag-guide sila ano yung mga safeguards na kailangan in an automated election. So, yun po ay inilagay pa sa batas. The automated law was amended precisely to incorporate the safeguards. So ano nangyari? Ang COMELEC po ay nag-issue ng resolution na hindi nila i-implement yung safeguards. Which are the safeguards? Tatlo po yan na mahalaga. Yung digital signatures, all the way from the BEI, all the way up to the national canvassers, which will authenticate the election results. Mahalaga po yun na ang election results are authenticated. Pangalawa, yung UV lamp para malaman kung ang balota na pinapasok sa PCOS ay authentic din. Pangatlo, yung nasa screen para malaman ng voter na ang kanyang balota ang binasa ng machine. Dapat lumalabas yung kanyang balot doon sa screen. So ano ang lumalabas sa screen? Nakita natin on election day, ang lumalabas, imbis na yung balota na pinasok ng voter, ang lumabas doon, congratulations. Because the COMELEC, by resolution, disabled all the safeguards
Yun po ang pinaka-major concern ng tanggulang demokrasya. Dahil pag tinanggal ang there's no way na ang election natin ay malaman natin kung authentic, kung valid. At ito po, hindi pag-implement ng mga safeguards, labag sa batas. Dahil nasa batas na po yung safeguards, bakit po hindi natin pinapanagot ang COMELEC doon sa paglabag nila sa outdated law? Hanggang ngayon po, they are getting away with it. So, after that po, meron maraming lumalabas pa. Yun ang kaya na po ang tanggulang demokrasya. Dahil alam natin, henceforth, all elections will be outdated. So, hindi pa tanggap-tanggap na elections natin ay kanyang klase na walang safeguards. So, yun po kailangan ng mga civil society na nakinig doon sa mga reports. We felt that we have to support all these groups that are saying very serious things about what happened in the May 2000 elections. Ang nangyari po, nakikita po ito, napapatay sa ating mga media na lalaki. So ay hindi po pinapansin ng Kongreso. Nakakataka kasi very serious itong nangyari sa ating election. Kaya po, kami alam po. Kami po ay talagang pipilitan natin na maging maayos ang ating automated elections. Dahil lahat na po ng ating halalan automated na. So, yung nangyari sa 2010, kailangan po tingnan natin, ayusin natin, and dapat may mga managot doon sa mga lumabas sa taas. Okay, ma'am. Ulitin lang po natin. If yung tinutuloy natin COMELEC, yung box po nila dating na Chairman Jose. Yes. Na sana, kung talagang gusto natin itama ng mga maling patakaran, sana sa ilalim ngayon, ni Chairman Sixto Brillantes, dapat po ito ay gawin na. Pero sinasabi ko, wala akong nakilit at wala akong maaksyon sa mga reklamo ito. Okay. Despite yung mga sinasabi ng ating mga IT, dapat sila pakinggan. Kasi ang nagsasalita, mga COMELEC commissioners na hindi naman sila IT, tapos sasabihin nila may digital signatures daw. Kasi yung sa machine daw, yun ang equivalent ng digital signature. Kahit i-google mo ninyo, there's no such thing as machine signature. Digital signature refers to persons. Dahil sila po ang may accountability. Hindi po pwedeng sabihin na may machine signature. So, hanggang ngayon, pinipilit ng COMELEC na there were digital signatures, that there was no such thing. So that is an issue we have to address. So yun po, and then yung mga testing nila doon sa Senado, ang accuracy rate does not comply with what is nilalagay sa batas. 99.99 ang accuracy. Hanggang sa demo noong July, hindi po ang accuracy na compliant to the law. Ngunit, ang Smartmatic, gumagawa sila from thin air yung kanilang accuracy rate that has no basis in mathematics. It is being challenged by the mathematics community of the Ateneo and the UP na hindi po tama ang kanilang formula to arrive at the